Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 13 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban ni kontod sa alas 9 karong buntag kastong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan, ato dayong ipadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Archival demands DPWH transparency. Sa Super Balita sa Sunstar, may sukol sa pulis, gipusil. Sa The Freeman, DPWH defends flood contractor, no charge of wrongdoing. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis ng hulga gidisarmahan, Amerikano may aligar nga hubog kini nga nag-duty. Sa Philippine Daily Inquirer, House Tricom to probe flood control projects. Sa Philippine Star, Cheese denies helping contractor bag project. Sa Manila Bulletin, 6.793 trillion budget plan submitted to Marcos. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik atong paningkamutan, mahinambi nato ang Pag-asa Mactan ug ato sa ipadangat ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Praising the Lord, hallelujah.
Cebu, may buntag Pinoy apan sa dili pang ato mga balita to sang dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, maayong buntag. Yes, Ma'am Malu, good morning sa tanan o sa atong tanang tigpaminaw. Kinito latest weather update karong adlaw. Ang Typhoon Goryo na nasa 165 kilometers sa amihan ng silangan sa Itbayat, Batanes na ay maximum sustained winds na 140 kilometers per hour dool sa sentro. Gastenes kini mo abot sa 170 kilometers per hour. And expected na to makalandfall ang bagyong Goryo sa eastern coast ng southern Taiwan karong adlaw ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility karong hapon or sa gabi. Samtang ang tropical cyclone wind signal number 2 ug 1 nakataas sa isla sa Batanes. Makasinati sila ng kusog na hangin dala sa bagyong Goryo. Ang signal number 2 mo range sa 62 to 88 kilometers per hour. Samtang kining habagat o southwest monsoon ang paday nakaapekto sa kasud pambahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati na panagsama panganuron nito na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mga issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Natay expected karong adlaw na occasional heavy rains na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hinay nga to sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawan nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalap alas 6:03 sa hapon, ang dagat mo tao balauna 30 sa hapon, muhunas alas 7:49 karong gabi. Philippine Standard Time, alas 8:14 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atuang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Kongresista Duke Frasco mihangyo kang Gobernador Pamela Baricuatro nga suportahan ang balaod nun aron i-upgrade ang provincial hospital sa Dakbayan sa Danao. Apan nakita sa habig nila ni Gobernador Baricuatro nga kaya ra nilang palambuo ng maong tambalanan pinaagi sa ilang pondo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Sa gipagawas nga pamahayag ni 5th District Representative Duke Frasco, buot niyang i-upgrade ang provincial hospital ginimutang sa Dakbayan sa Danao ngadto na sa level 2. Pinagi kini sa giduso niyang House Bill 3313 nga baguhay lang gi-refile sa Kongreso human napakya sa pagpasal sa miaging termino tungod sa pagdelatar sa gipangayong Provincial Board Resolution. Mato di Frasco nga kinanglano ng endorso ni Baricuatro ingon man gikan sa sangguniang panlalawigan aron makalabang na sa Kongreso ang maong balaod nun. Gitinguhan niyang mapagusgan pa ang kapasidad sa tambalan ng gidumala sa Kapitolyo, pinagi sa pagbaton og dugang pang bed capacity, mga medical equipment, medical supplies ug uban pa. Apan kung mamahimo na kining balaod, ang Department of Health na maoy modumala og moatiman sa maong provincial hospital aron mapunduhan kini sa nasudnong kagamhanan. Butang nga gidudahan kini sa health consultant sa Kapitolyo nga si Dr. Nicole Catalan. Matod ni Catalan nga mas maayo makigdialogo si Frasco sa ilahang habig aron subayon kung unsa mangyud ang tinguha sa mong lakang. I would like to reiterate that hospitals can be upgraded with House bills. So, and also, Congressman Duke, we have yet to hear official communication from you. So everything so far we've read is through social media. Renationalization of hospitals is a very big topic. And I think on the Cebu province perspective, we're very capable of upgrading hospitals. We've done so previously also. Dugang pa niya nga kaya hinunang pag-upgrade sa tanang mga tambalanang gipanag-iya sa Kapitolyo ubos sa termino ni Baricuatro pinagi sa ilahang mga resources. Ilabi na nga daghan ang mga angayang ayuhon sa mga tambalan human sa subsub nilang mga inspeksyon sa nang-aging mga simana. Gikan kini sa pagpatiwas sa infrastruktura hangtod na sa pagbaton og igong medical supplies ngadto sa mga pasyente. Hinay-hinay usab ang pag-hire og dugang pang medical staff nga maoy mo atiman sa mga pasyente.
gihimug-atan nilang posible ang pagpatuman sa mga reforma sa healthcare system pinagi sa saktong paggahin og igong pundo ngadto sa mga tambalanang gipadagan sa provincial government. Because it's really given us a guide of how we can upgrade these hospitals and what the critical access that we have to fill in. And they've already gone as far as updating us which ones we can easily upgrade from infirmary to level 1. So naana dyan yung guide, mabuhat na nato. And we have also partners from the private sectors more than willing to assist in that upgrading as well. So, Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, sweldo sa mga job order employee o contract of service sa Mandaue City Hall nadawat na paggamit og ATM ipatuman sunod buwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakadawat na sa ilang sweldo sa buwan sa Hulyo ang mga job order employee o contract of service sa Mandaue City Hall. Si Mayor Tadeo Junque Uwano niingon nga ang suhulan sa buwan sa Hulyo ang nag-release na alang sa 25 ka mga departamento. Giproseso na usab ang suhulan alang sa mga nahabilin nga departamento. Kaniadto ang mga JO ug COS giingong maghuwat og usa ngadto sa 4 ka buwan nga pagkalangay sa suhulan. Hilabi na kung adunay pipila nga masayop ang ilang dokumento. Gipatuman karon sa syudad ang koordinasyon tali sa mga departamento o gipahapsay nga mga proseso sa legal o accounting office. Sa bagong sistema, ang empleyado nga adunay problema sa dokumento maulang ang matangtang sa lista sa payroll o dili kinahanglang ibalik ang tibuok lista sa mga departamento. Ang atong biometrics, ang atong ATM cards, mas paspas na ang ilang sweldo na makuha kaysa gibuhat sa kanikaron nato. Karon again, akong gi-promise na gyud continuous improvement sa services sa city na mo na atong mga gipagbuhat karon. Gitarget sa syudad nga wala nay backlog sa mga sweldo sa minglabay nga mga buwan sa miaging administrasyon. Ang daghan, ang bulk daghan is mga May, June. Pero napakoy napirmahan nga February, March. Imagine ka the difference. Diba? So napakita na sa bagong mayor, sa bagong administration nga mahimo ra gid. Gilauman nga mas mapadali pa ang sweldo sa pagpatuman sa ATM sunod buwan. Susama na sila sa regular nga mga empleyado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Mandaue City College nakatala og mas daghan nga mga tinun-an karon nga school year nga classroom gi-inspeksyon ni Mayor Tadeo Junque Uwano. Si Mary Rose Sagarino mobalik sa report. Opisyal nang gisugdan ang klase sa Mandaue City College. Kaganinang buntag o sa ka-orientation ang gipahigayon alang sa mga tinun-an. Personal nga nitambong si Mayor Tadeo Junque Uwano aron sa pag-welcome sa mga estudyante. Karon nga school year ang natala nga labing daghan, din moabot sa 2,700. Apil na niini ang pipila nga na-endorso nga wala makapasar sa entrance exam. Miaging school year ana lang sa 2,500 ang populasyon sa MCC. Makaingon ta nga challenges lagi challenge ani pero still barog gyapon mi. Kay naman nato ang mayor na paluyo man kanunay sa ato ang mga plataporma. Aron sa pag-accommodate sa mga tinun-an, adunay canopy nga gipatukod ang syudad pagpakig-alayon sa Filipino-Chinese Chamber. Kini magsilbing temporaryong classroom aron dili na sila magamit og tent ug aron dili mainitan ug mauwanan. Gi-inspeksyon usab sa mayor kaganina ang mga classroom kuyog sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Gisaad sa MCCI nga mohatag og mga kagamitan sama sa electric fan. The Mandaue City College is fueling our future workforce anyway. So we want to help the employability of these kids and also make it comfortable for them. Matod sa mayor nga sugda na sunod tuig ang pagtukod sa bagong campus sa MCC. Okay, by next year, first quarter, makasugod na yata sa atong gisaad na 7-story school building dito sa Norquist Park para sa atong mga estudyante that would accommodate twice. Ang bagong building gilauman nga makaakomodar og 5,000 ka mga estudyante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, pulis nga giingong hubog nga sakop sa Gindulman Municipal Police Station dito sa Bohol, gireklamo sa usa ka langyaw ug pagpanghulga. Bohol Police Provincial Office mohimo og investigasyon ug mipaembargo na siyang armas. Alang sa mga detalye niyang report ni Arnold Bustamante.
Magatubangon akong problema kining usa ka pulis kasakop sa Gindulman Municipal Police Station naman gireklamo sa usa ka American National nga nanghulga kaniya atubangan siyang asawa nga naggugo sa ihang 5 ka buwan nga anak ug gisinggit-singgitan sa gawas sa merkado sa mong lungsod kagahapon sa hapon. Ang mao nga pulis gila nga si Police Corporal Marcelo Olaer alias Siloy sakop sa Gindulman Police Station nga matud pa hubog sa mong insidente. Sa post ni Kenny Foster sa ihang Facebook page, iyang gisaysay nga samtang naa siya sa gawas sa merkado, gimanduan siya sa mga pulis nga mupadaplin apan sa dihang iyanang ipadaplin ang ihang motorsiklo. Gitukmod siya nini o gamigunit dayon sa gitakin nini nga armas. Dinhi na nagsigig-singgit ang mga pulis, gibalikas o gibinastusan pinagi sa sinya sa tudlo nini nga nasaksihan matud pa sa mga tao nga naa sa merkado. Niadtong tungura nga nahadlok sab nga basin posilon siya. Wala pa matagbaw si Olaer, gipatiran pa ang iyang motorsiklo o gisuwayan matud pa usab sa pagpasakit ang iyang asawa nga nagkugos silang anak og daing pangutana kung unsa siya nga nasyonalidad. Iyang giproteksyonan ang iyang asawa apan gisumbag hinon siya siyang kilid nga maayong pagkaigo siyang ribs. Dinhi na siya nanabag sa 911 hotline og pila ka minutos naabot ang mga pulis sa lungsod sa Gindulman o gimanduan sa mga pulis nga miresponde nga muuli na lang og mangitag laing agianan padung silang panimay. Nagpablatter na sa Gindulman Municipal Police Station ang Langyaw aron pormal nga mosangat og reklamo batok kang Police Corporal Marcelo Olaer. Bato ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuis, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga gimanduan na nila ang hepe sa Gindulman nga pakuhaan siyang affidavit ang biktima alang sa pagpasakag kasong kriminal ug administratiba. Ako na nang giatupod ang atensyon sa invest, gitawagan na ng istasyon. So ang pagkakaron kuan pa to sila ma'am, ang kato Amerikano kaganinang buntag dito kuno sa kanang police station sa Gindulman. Ako gikastorya ang hipe. Para formal nga makuhaan nila og statement. Ang katong na foreigner nga nireklamo sa usa ka pulis nga murag gihulga sa tanaw kay murag magitreto siya gihulga wa mo pud ning kuan niya gialamahan mo puto kuno sa pulis niya formal kuno nga mopasaka karon that report man sa toy basihan sa tong invest para formal pud nga matubag sa pulis ang iyang reklamo aron tanaw na to kung posible mapasakaan siya og criminal case at ang complainant na katong foreigner og mokaluha magana ang administrative case. Gawas himo sab sa investigasyon ng Provincial Investigation and Detective Management Unit sa BPPO. Giangko ni Nuis nga dili lang kini ang unang higayon nga gireklamo si Corporal Olaer kini atong 2020 sa dihang ang kanhi direktor sa Maritime Police nga sa retired Police Brigadier General Jonathan Camalpa ang hepe sa kapulisan sa mong probinsya gipasakaan na sab niya og kaso tungod sa pagpabuto siyang armas sa dihang puwerte ning hubuga. Tungod sa mong hitabo gipasakaan siya og kasong administratiba ug napahamtangan og silot nga pagkasuspinso ug pagka-demote sa ranggo gikan sa pagka-Police Master Sergeant ngadto sa pagka-korporal. Gipasabot tinuod ni Nuis nga buutan nga matang sa pagka-pulis sa Olaer apan malahi na ang batasan ini kung mahubog pinagi sa pagpabuto. Gibutyag ni Nuis nga samtang padayon pa ang investigasyon, giimbarguhan una kini sa ihang long o short nga service firearms nga giiso sa Philippine National Police og posibleng ipaubos sa camp restriction si Olaer. Disarmahan na to sa long o short firearm ang katungkuan niya. Siguro dakong chance nga i-transfer to diri sa kampo naguho itong tawhan na pod. Second time around niya i-restrict manay kasagarang aksyon sa to ang kuan na. Puno sab silang linain nga investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service batok sa mga pulis alang sa iyang kasong administratiba. Arnold Bustamante, CCTV. Sa atong katapusang balita, tanang mga empleyado sa gobyerno gidid-an sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga mogamit sa bisan unsang online gambling platforms. Kini moy unod sa gipatumang memorandum circular gikan sa kadagkuan sa uluhang buhatan. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Mipahibaw ang Department of Interior and Local Government nga gidid-an na ang tanang mga empleyado sa gobyerno nga mogamit og bisan unsang online gaming platforms. Pinasikad kini sa Memorandum Circular number 2025-082. Diin gipatuman ngadto sa mga kawani sa gobyerno. Apil na ang mga elected ug appointed nga opisyal sa lokalidad ug sa nasyonal. Matud sa maong kamanduan nga ang online gambling nakahatag og kadaot sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan. Kay kung nagumon man sa online sugala ang kawani sa
gobyerno, maapektuhan ang iyahang kaligdo ngadto sa gialagarang katawhan. Magatubang og criminal liability ang bisan kinsang kawani sa gobyerno nga masakpang ni gamit og online gambling platforms. Apil na ang online gambling sa listahan sa mga dili angay buhaton ngadto sa matag kawani sa gobyerno, gawas nga gididaan sila sa pagsud sa kasino. Pirmado ni DILG Secretary Junvic Remolia ang maong kamanduan o gipatuman na kini diha dayon. Pinasubay hinuon kini sa nahimong lakang sa gobyerno batok sa online gambling apan padayon ang panawagan sa uban nga kung mahimo himuon na kining illegal lukop nasod. Mary Rose Sagarigino, CCTN News. Mao kitong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Mo break sa ta ug sa atong pagbalik atong tagaag pagtagad kining giluwatan nga memorandum sa DILG kabahin sa sugal lakip na sab ang medyo nagkagubot karon sa tibok nasod no nga issue kabahin aning mga proyekto nga unta mao untay makasulbad sa problema sa pagbaha. So timing kay kagahapon puting kusugas uwan daghan na sang gibaha. Ato nang hisgutan, ato nang tukion sa atong pagbalik kuman sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik
sa Hello Cebu, may buntag Pinoy atong unahon paghisgot karong buntaga kaning memorandum sa Department of Interior and Local Government kun DILG kabahin aning gambling o sugal, no? Giluwatan kini kagahapon, today is what? August 13, no? That it was dated August 12, 2025. Memorandum Circular number 2025 series -082. Gi-address kini sa tanan nga DILG Central and Field Office personnel, officials and employees of DILG attached agencies ug kini gyud mo'y pinaka-importante, all officials and employees of local government units. Subject niini ang prohibition against accessing online gambling platforms and or engaging in online gambling. Pero kani palang daang title makaingon daghan na kay tagpangutanan, no? Pero ang usa sa akong nangutanan, akong pangutanan nakaingon ko nga exempted na dito sila SCAP sa ilahang tigbakay o sa ilahang sabong. Sabong kay di man siya online. Actual man siya, di ba? So anyway, ang background niini, ang buhatan sa presidente pinaagi sa Memorandum Circular number 6 series of 2016, miauhag kini kaniadto sa tanan nga mga government officials ug mga empleyado ug mga kawani ug mga opisyal sa gobyerno nga istrikto nga motuman ug mo subay sa kining pagdili batok aning moadto sa mga gambling casinos. Ang maong circular expressly provides nga ang pagsud pa lamang o ang presensya pa lamang sa mga opisyal sa gobyerno ug mga kawani sa gobyerno sa tanang gambling casinos makonsiderar matud pa as conduct prejudicial to the best interest of the service unless such presence is in the performance of official duties and functions. Reports have reached this department that many government officials and employees have been engaging in online gambling activities which is similar to the evil sought to be prevented by Memorandum Circular number 6, series of 2016. Such acts adversely affect the integrity and credibility of government service. Sa baong memo, ato gining tagsa-tagsaon og kanang tawag ana kanang hagpat para maklaro gyud. Sa ubos nga bahin ana, ikatulo nga linya before sa number 2 niingon ang original matud pa nga tumong sa Memorandum Circular number 6, series of 2016 has been undermined by the proliferation and accessibility of online gambling platforms which now pose a similar, if not greater, threat to the ethical standards expected of public officials and employees. Kasi ikaduhang bahin gibutang sa maong memorandum ang legal nga basihanan. Una nga basihanan, 1987 Constitution, di inalatid sa Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. 2.2, Republic Act number 6713, kining nagdeklara nga pulisiya sa estado ang pag-promote og high standard of ethics in public service. Public officials and employees shall at all times sa tanang panahon kinahanglang accountable sa katawhan and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interest. Naindot kay paminawon. RA 6713 gihapon, Section 4, directs public officials and employees to refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Nindot sad kay paminawon. Nindot kaayo ang ato mga balaod, nindot kay mga tumong. Ang pangutana, natuman ba kining tanan? Lakip sa gibasihan sa maong memorandum, Presidential Decree number 1869, Section 14, identifies government officials connected directly with the operation of the government or any of its agencies as persons not allowed to play in casinos. 2.5, Office of the President Memorandum Circular number 8,
series of 2011. Kini nga memorandum circular taud na ni kay 2000 not 2011, 2001. Nag-reiterate ni sa PD 1869 nga nagmando sa tanang mga head sa departamento, bureau, offices, mga government-owned or controlled corporations and local governments, lakip na PNP ug AFP, nga pahinumduman ang mga opisyal ug mga empleyado ubos nila kabahin aning maong prohibisyon ug mopatuman sa takda nga silot, sanction, penalty kung kini malapas. 2.6 ang Office of the President Memorandum Circular number 6 series of 2016 mo nitong gisgutan ganina nga nag-awag sa tanang opisyales sa gobyerno ug mga empleyado nga istriktong motuman sa prohibisyon batok aning pag-adto sa mga gambling casinos. 2.7 2017 Rules on Admin Cases in the Civil Service nga naglatid nga conduct prejudicial to the best interest of the service is considered grave offense ug duna ni imposable penalty of suspension for 6 months and 1 day to 1 year for the first offense and pagkataktak gyud sa serbisyo sa ikaduha nga paglapas. Duna pa sila gibutang nga precedent. Villanueva versus Ombudsman, GR number 221647. Nga ang Supreme Court ni desisyon nga ubos sa civil service law and rules walay concrete description matud pa of what specific acts constitute the grave offense of conduct prejudicial to the best interest of the service. Apan, jurisprudence is instructive on this point that for an act to constitute such an administrative offense, the act need not be related to or connected with the public officer's official functions, as long as the questioned conduct makadaot sa imahen o integridad sa iyang public office. The corresponding penalty may be meted on the erring public officer or employee. Kani gwapo kaay ni. Kay ang uban mo ingon ra ba nga wa nay labot ang akong personal nga kinabuhi sa akong pagka-opisyal sa gobyerno, pero giklaro ni diri sa desisyon nga walay labot for as long as ang gi-question nga pagbuhat o ang gi-question nga binuhatan nakadaot sa imahen o integridad sa tao sa iyang public opisina unya. Ang uban ra ba kalma ra kaayo kiat kay gnaon sa Facebook nya moingon na sa ako maning account o lagi pero imong gibutang employed at magpost-post pa ka nga kani official ka ani, ang uban reporter ka ani, pero ikaw man kiat kay kagnaw, so di na necessarily mo follow nga just because that's a personal account you can do whatever you want. So atong balikan ang memo. Tumong niini maong pagdili sa mga departamento ug sa mga empleyado sa mga attached nga ahensya sa pag-access sa online gambling platforms or pag-apil-apil sa bisan unsa nga matang sa online gambling. Ila pud nga gi-define ang online gambling for purposes of this memorandum circular nagpasabot bisan unsang klase sa sugal nga ipahigayon pinaagi sa internet except those operated and regulated by the PCSO. Diya rang laay kay selective ang inyong policy. Di gid ay gambling per se. Mahugid din okay rang gambling basta PCSO. But sige lang, atong taga-ag chance kay inyo hamning for sure inyo ginahunag maayo. Coverage. Kini nga polisiya will cover, mag-include ni sa tanan nga provincial, city, municipal, barangay elected and appointed officials. So bisan pag ikaw gi-appoint ra dihag unsay posisyon nimo, bisan pag BHW ka, tanod ka, secretary ka or basta kay gi-appoint ka, gitudlo ka, dili ka pinili, apil gihapon, di ka pwede maghimo aning mga online nga mga sugal. DILG Central Office and field personnel and officials and employees of DILG attached agencies. Unsa man ning mga ahensya nga na-attach sa DILG? PNP, Bureau of Fire Protection, BJMP, National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College, National Police Commission, and all other agencies or offices that may hereinafter be attached to the department. Policy guidelines and directives tanan nga covered officials and employees gidid-an sa pag-access og online gambling platforms and or engaging in any online gambling. Tanang heads of agencies, offices, bureaus, and services gimanduan usab nga mopakatap niining maong memorandum circular
sa tanang mga empleyado ug mga sakop within their areas of jurisdiction. Penal provisions include nga bisan kinsa nga tawo nga masakpang nag-violate niining maong memorandum circular basta covered niini will be held administratively and or criminally liable in accordance with pertinent laws, rules, and regulations. Effectivity, diha dayon. Feedback for related inquiries, adto kuno pakuntakon sa Legal and Legislative Liaison Service, yan na sila gibutang nga email, ug nasad sila gibutang nga telephone number. Approved and signed by Juanito Victor Remulla, DILG Secretary. Karon, diha ng laay. Unsa may mahitabuan ni ang pangutana ani? Katong kongresista nga nasakpan atol sa SONA nga nagsigtan-og isabong, makonsider ba to siya nga sadan, covered ani? Makaingon tag yes, kay ang pag-access, appeal naman. Di man necessary nga maprobar nga nagsugal ka, but ang pag-access lang daan, appeal na. Pero, because karon pa man ni gipatuman, karon pa man ni gipagawas ang memorandum circular, well, of course, you cannot be held liable for something that wasn't kanang implemented or legislated yet in the first place. So, I don't know, no? Kung tuyuan gyud siya, pwede ba ya? Kay kung ang imong tan-an ang magipang basihan na aman, although di lang siya specific to cover online gambling. Karon, ang ako sang pangutana sa DILG, how do you prove that? Well, I guess the only way to prove that is kung naa kay suyaon nga kauban sa imong opisina. Depende, no? Others, kanang concerned citizen, kay di man sad tanan suyaon, na magiuban na kanang wa lang gyud nakauyon sad nga ingon ani ang binuhatan. Makaingon ka nga, murag giyama-yamaan man, giyagaan man ang opisina nga among gialagaran. Ako ning picturan, ako ning isumbong, ako ning isend. For me, ang DILG would have been nice sad to open this opportunity to the public by kanang putting up a portal. Kanang magbutang baron mo og kanang portal or email address or kanang way ba nga ang publiko mahimo nga makapada ninyo mga picture sa kining mga opisyal o mga empleyado sa gobyerno nga gakiat lang ang agi, gisweldohan sa mga tao, pero ang oras ting trabaho, kiat kig dagway, sige lagpabadlong, sige sugal-sugal, sige access, mao nang uban, magsigig ka ng access anang mga online gambling, nga ikaw man, ang ending, mangawat na lang, manulis na lang, nga naman, kaya wala may kwarta. Or ang uban, makalitlag message, na kay Gcash din ha, pwede ko mamalihog. Kay kanang kinahanglan kay nako, need kay nako. Need ba, nga nahurot na itong scatter na ko, no? Pwede mang ungua na. So kana, mao na gipagawas, no? 20 hours ago, gipost na sa DILG. As of now, naabot nag 4,700 shares. Pero kasagaran sa mga pangutana, sa og monitor, nabay mga CCTV nga gi-monitor in real time. Mao na kung giingon, how will you verify kung kana na-appeal sa online gambling? Unsaon ninyo access? So at the same time, unsa man say mahitabuan ni or epekto ani ngadto sa GSIS nga ni-invest man gyud sila shares aning mga online gambling. So, but I like the purpose of the law. I like the intent of the law. I think ang importante ani kanang bantayan pod nga ang oras sa pagtrabaho sa gobyerno wala gibo-bo sa mga way hinungdan nga butang pareha aning sugal kay di man gyud ka pwede. Pero daghan nagni-suggest i-appeal sa kuno ng ML kay ang uban bisag oras ting trabaho ang dagway gasigig ML. Di na lang makafocus kay ang imbes mo trabaho sa angay trabahoon magsigig ML, magsigig duwa. So kana, well di man sad na gambling pero appeal na. Ang uban maingon ang ban kuno the players not the game. Alamiya pa may naon oy. Pero doon naman gyud kunoy daghan pang klase sa mga online games nga pinaagi ra gyapon sa mga ingon ana makagasto og kwarta. So ambot ug say mahitabuan na pero daghang niingoy apil pod ng MLOy kay ang mga tawo nga ungo ana abi nimog nag-unsa busy kayo. Bantog rang di na maminaw kay kanang naungo na daig duwa silang ML nya ang uban sad gasto sad baya na binay skins. So kanino ganahan ko ani. But balik ko sa akong original nga punto
I like the law, I like the intent of the policy, but the implementation is the hard part. Kay unsaon man na nimo pagsiguro nga kanang inyong gibuhat matuman ang purpose ba, kanang the purpose for which it is intended for. I think mauna ang pinaka-importante, no? Kay kung moingon manggutag kana lang, di na lang kutob, well, okay, pero lisod sad kaayo na ang diha lang kutob sa papel. Nindot kay paminawon, isog kay paminawon. Importante ana nga naagyoy himuon nga katong mga pamaagi sama sa akong giingon, put up an email or portal nga pwede i-upload sa mga tao ang ilang mapicturan nga naka-access. Pareho datong congressman good, wa man to siya nagdahom nga mapicturan dahil siyang nagtanaw-tanaw siyang isabong. Yang rason nga walam ko ni pusta adto, gisindan naman ko adto sa ako ang pag-umangkon ba to yang giingon nga tan-awa ni. Pero ug bangayngon ana, mo na giingon sila a picture paints 1,000 words ko no. So depende na nimo unsa nimo pagpasabot and how to prove it. Basta kay for me, dako nag kanang impact kung namo ibutang nga email address or portal diin makapicture ang mga tao unya i-send nila ninyo, kamo na bahala what to do with it, and you don't even have to identify the person nga nagpada. Kay para lang gyud ka nang ma-restore gani ang ato ang nagkahuyang nga pagtuo sa sinseridad sa pagpatuman sa nagkalain-laing balaod sa gobyerno. Usay nindot man ang sampulan ba kay para makatilaw pud ba? Unya di pud mag-anad kay kung ang mga opisyal sa gobyerno may mag-una-una og gingon ana unsa may naong nato nga ibadlong sa mga ordinaryong tao san pag magbubuhis na kung kita mismo dili ka disiplina sa mga tao nga naa gibutang sa katungdanan, no? So kana ato nang tan-awon kung unsa ilang isunod aning maong memo kay para nako importante gyud na nga di lang takutob sa memo na gyud tay implementation, and at the same time butangan gyud opportunity nga bisan kinsang talpulano daghan naman kay rog tawo nga may nay cellphone mo bitan nang uban mahibong nay alarma na ay sunog na ay angay na ay gi binuangan diha imbis tabangan bidyuhan nga naman kay ganahan sad sila musikat sad sila para daghag mo views daghag mo likes tanan na lang pwede i-post ultimo nagkaon hala i-post gyud para daghan gyud manan-aw. So kaning mga ingon ani, let's use this as an opportunity para sad magamit sad ang mga tao, mga marites, ang mga tao nga way lingaw para makatabang sad sa pagpahapsay pa sa ato ang gobyerno. Okay, so ito nang biyaan ka ng maong memo, arita sa baha. Kay ang House of Representatives na plano karon na ukay yung mga tao aning listahan ni Presidente Bongbong Marcos sa mga kontraktor nga matud pa naka-corner og 100 billion pesos in flood control projects nationwide since 2022 and has put the spotlight on two members of Congress allegedly linked to some of them. Si Ako Bicol Representative Elizalde Co ug si Senate President Francis Cheese Escudero. Si Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang chairman sa House Committee on Public Accounts, tasked to investigate the anomaloso nga mga flood control projects starting this week. Assured the public nga sila mo'y mangutana sa mga lisod nga pangutana, even if it means nga ilang kuti-kutihon ang ilang mga kauban nga mga magbabalaod. Matod ni Ridon, ang maong inquiry would be handled by a tri-committee composed of the Committees on Public Accounts and on Public Works, led by Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr., and on Good Government, led by Manila Representative Joel Chua. Matod ni Congressman Ridon nga ang ilang inquiry would likely start off from the listahan ni Presidente Bongbong Marcos to see whether the 15 contractors he named have been able to do completed projects, delayed projects, substandard projects, or worse, ghost projects. Giklaro ni Congressman Ridon ang ilang primary goal is to first identify unsang mga anomaloso ng mga flood control projects, and this would be the trigger for deeper investigations lakip na ang posibleng mga ties o links sa mga magbabalaod ngadto sa maong mga kontraktor. Yes ang gihagit si Baguio City Mayor Benjamin Magalong
kinsa ni tumbok nga daghan kay mga politiko matud pa nga nalambigit sa mga kontraktor tungod aning kickback in infrastructure projects to come forward and name names. Niingon siya nga ipanganli na imong mga gipag-ingon nga daghang mga politiko. Niingon si Congressman Ridon, I don't think we have to commingle his statements with the ongoing pronouncements of the President because that exists independently of what the President is discussing in relation to flood control. The challenge stands to him to actually name the names of the legislative contractors that are involved in the matter. Kay hinumduman nga nigawas gyud tong pipila ka mga kompanya ug ang mga nanag-iya ni ini, no? Usa ni familiar kayo kay mo'y taga Cebu kining QM Builders number 4. Alan Kirante mo'y tag-iya niya. Naapil gyud ka staff 4. Murag kanumdum ko ning Kirante daghan nig mga project diri sa Cebu pod. Murag mo siya man toy nagtrabaho anang manipis din ha. Kanang sa manipis nga kanang kuan ba? Manipis road ba? Murag nakainumdum ko na kay datoy time nga nag landslide na din ha. Nya murag say nag-gi-interview man siguro to kung wa ko na sayop ha. But daghan ni project diri Alan Kirante QM Builders number 4. Top 4 ta. Maintag kanang kanay sa tanan nimong project sir. Top 4 sad ni sa pinakalig-on ug pinakamaayo nga nakumpleto gyud kay kung wa gani makaingon ta diharang laay gyud. So kaning uban di ta kailani murag ako na ilahan nga taga Cebu ani Kaniras Kirante QM Builders. Pero ang nag-una Legacy Construction, Alpha and Omega, St. Timothy nga ikaupat dayon QM Builders. Kaning uban, ambot og taga-asa ni sila. But maura ni familiar to me. So, mauna no, gihagit si Mayor Benjamin Magalong nga nganli na imong mga gipang-ingon diha. Kay top 15 maning mga proyekto nga gibutang diri. Unya pila ka buk ilang proyekto. Unya ikahuman pilay total nga gasto. So kana ingon si Ridon, I think the President has been very clear that there should be no sacred cows in our investigation. That is the same attitude we would be undertaking moving into the investigation. Kini naglakip sa pagpangutana sa SunWest Incorporated, kaning ikawalo nga top flood control project contractor sa listahan ni Marcos to explain kung si Ko appeal pa ba with the conglomerate he founded in 1997. Sa pag-review sa Philippine Daily Inquirer sa dataset nga gipublish sa sumbong sa Pangulo website sa Malacañang, nagpakita nga ang Albay-based firm dunay 79 ka proyekto totaling pila na ni 10 billion o more billion from 2022 to 2024. 18 ni ini sa Romblon, 11 sa Leyte, napu sa Camarines Sur ug Oriental Mindoro. Siko kinsa moy appropriations share ato sa 19th Congress niingon sa mga milabay nga mga interview nga siya wa na nag-apil-apil aning maong kompanya ug karon ang nangulo ani si Aderma Angeli Alcazar pero sir kabaw gyud ta ana sir nga sayon ra kay na ingnon nga wa na kay labot pero akala mo lang wala pero melon ang igsuon si Christopher Kitoko kanhi usab ako Bicol lawmaker co-founded both SunWest and another company on the list, Hightone Construction and Development Corporation. Quito lost his Albay congressional bid to Caloy Loria in this year's midterm elections. Nakita-an usab nga kining other company nga ilaharap pud sa mga ko, dunay 61 ka mga proyekto in the same period, totaling 4 billion and 23 of these were based in Albay, home province sa mga ko, samtang 18 naa sa Camarines Sur. Sa bahay ni Escudero, si Ridon ni auhag siya mga kauban sa Senado to undertake their own investigation aron ang House can exercise inter-parliamentary courtesy. Sa ka-report sa PCIJ, kining Philippine Center for Investigative Journalism in 2023 showed that Escudero received 30 million pesos from Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Incorporated during the 2022 elections. In the next 2 years, Centerways got 87 projects which were implemented in Escudero's home province of Sorsogon. Matod ni Escudero, iyang gikumpirmar ang donasyon
sa Centerways Construction, but iyang giklaro nga wa siya gihimong lakang o paningkamot aron matabangan ang maong kompanya sa pagtransak sa gobyerno, nor is he in any way a business partner in the company. Ingon si Cheese Escudero na nasa ning mga padungog-dungog ug mga paligas-paligas, pero amigo may ana, dugay ming kaila o nitabang sa Danao kaniadto pa long before kani nahimong issue siya gyud taga Sorsogon. Matod ni Escudero kani naglakip sa demolition job nga gisugdan sa mga sakop sa house nga nasakit matod pa kay gi-archive sa ilahang habig ang impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Well, pwedeng gidaot ka, pero pwede sad nga makitaan sad niya na puhon, depende sa makitaan, inig-uting kay, inig-investigar, ug naay dokumento. And I'm sure naay angay makitaan na, especially because the Philippine Center for Investigative Journalism is already looking into it. Sila gyud mo kay mga ikay matan-aw aning mga trails in investigating corruption. Wa naman tay oras bisag unsaon na to, di gyud ta ani mata 15 kung dili ta mo 2 months oras. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud nga mahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masuko ka mo, bantay nga dili ka mo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglabas. Kay kini may direktang epekto sa panglabas sa tao. Sa Santiago 1:19 sa 20 nagingon, timane kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa pangayowa sa Ginoo nga magkalingkamas ka nining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Salamat samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang na kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayanan Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tagbalik ninyo ugma sa mga stasyon. Diri sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all.